Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maupay, mabaysay, maadjong. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga ka-RP, mga ka-PCO. Adi na naman kita natin pan-Biyernes nga edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Programahan pagtarambaya yung pagkasurubungan bugos tibuok nga persa han PCO dinhi naman hari yun 8. Yes, yan na nga yan ang simana nga edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Ikarami di estasyon na DYS Radyo Pilipinas at nagtimon. Ang aran po itong Amon SM, Maduro Trevera Abunda, kan Chapter Cudes, kan Kuya Buboy, Sugatman, at Amon sa partiking ang mga engineers. Yan ang ating kapartner, Engineer Coach Yufem. Yes, welcome nga dahanton nakatutok yan na ito natin tulumanon, ito natin programa. Ilabi na ito nagwa-watch ang live streamings. Sumaupay, mabaysay, maadyo nga evening, morning, where you man universe. Balitaw ito natin yan na pan-Biyernes nga edisyon ng Good Morning Eastern Visayas, Oktubre 3. Dan kita natin mga kugihan, mga arisgaduhan nga mga ka-RP. DYOG na hiyo Kuya SM Jean Navilon. Pagkanto natin DYSL Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod na ahiyo ati yang Mikati. Agin mamayuyo ni SM Dudan sa Larasan ISL. Sugod man daman hi SMG. Yes, updan kita hadton natin mga kapatid han Philippine Information Agency an natin yan na makakauban ang PIA Leyte. So adahiyo Ati Alit, Ma'am Alit Reyes. Sa ikam na babaya ha, magkaka-reunion kita nga dahiton. Minuto na nakalabay alas 8 nga dakit alas 9 ha. O didihaman na siyudad ng Borongan maaliwalas ito nasirak ni Mr. Sun. Dari sugadhin ka madampughan naglalabay nga mga adlaw. Katulog din nagadamat hiya ura-urahin. Medyo clear na damat anam kawanangan pero mas okay siya na.
So may mga lakad yu, magdara talaga hin payong kay danay damambaw natig dahin pagtarias. May kami didi mga abiso hin power interruption, power rate increase. So yan namon inig share mga ka-RP, mga ka-PCO. Sige, kantuon natin. Ngayon kita UFM pamamasyada nga doanay kita syudadhan Kalbayog kantuon natin hira SM Jane Nabilon. Good morning, Eastern Visaya. SM. Yes, thank you so much. Acting. Parehas na it. Kay waring nga ni acting ta, walay ta SM. Salamat kasamang Sok. Good morning sa iyo tanandida sa DYES Borongan City sa pagpanguna ni SM Ruth Abunda. Ngan sugad man sa bugos nga personnel sa DYES Radio Pilipinas Borongan. Ngan good morning liwat kan kaupod kauban na Ria M san Sugod Southern Leyte DYSL Radio Pilipinas Sugod. Yan, kumusta na si SM Dindo Alaras ang akon sangkay. Ikaw di ay karon ang nag-iisang ikaw na gwaping yan na hiton natin pagkahirin nyo na good morning Evie, Sir Jean. Puro magbaysay, true ladies. Mga balita, puros mag-baysay na akong mga nakikita yan natin sa screen. Sugad man, Sering pa ni Jen, sering pa hitim kaning say kay Jen. Personnel sa bugos nga DYSL Sugod Southern Leyte, Radio Pilipinas Sugod. And good morning sa PIA Eastern Visayas sa PIA Leyte. Kan Ma'am Alet Reyes, good morning. Yan sa bugos nga Staff and Management sa PIA Regional Office 8, good morning sa iyo nga tanan. Ngan dito sa syudad sa Kalbayog, medyo maduro-dampog, ngan pero nakakasilip, kasirip ang haring adlaw. Ngan nurunian, naglalaom naman kita nga magiging maadlaw dito sa syudad sa Kalbayog. Kaupod ko ngayon sa control si Engineer Francis Manny Balbes, ngan si Engineer Joven Gardinas, ngan Ezra Taro. Sa pagtaga kuryente, kanina nga alauna 40 sa gagahon, nagkamayada sin power interruption sa feeder 1 tungod sa busted insulator. Kausa sa Giko sa barangay Balod, Calbayog City. Hinimusan usang nga Giko sa barangay Balod, Calbayog City. Kahuman sa kadagmitan nga aksyon sa Warriors of Light na ibalik ang linya sa kuryente ay banda alas 3:33 kanila nga kaagahon. We sincerely thank you. Salamat sa iyo pasensya mga miyembro konsumidor ng pag-intindi. Padayon gyapon nina ang restoration sa epekto sa Bagyo Opong na ibalik na kakulop nga adlaw ang kuryente sa Area 1, Barangay Palanugan, Patag, Bagong Lipunan, Hibatang Patong, alas 5:30 ang oras kakulop. Pati sa Saputan, alas 3:30 kakulop na ibalik ang kuryente. Sa Area 2, crossing Baral nga do sa Rojas 2, alas 5:41 ang kulop na ibalik ang kuryente. Bahay nga do sa Kagnipa, alas 8:22 ang kulop na ibalik gabi. Alas 8:22 ang gabi na ibalik ang kuryente. Sa Baay nga do Kagnipa nga do sa Malayog na ibalik ang kuryente kagabi alas 8:35 ang gabi. Area 3, Giabok, San Isidro, Hinanagan, San Antonio, Caranas. Ito ni sa Gandara, ang Antigbawon, Gandara, alas 4 ang kulop. Kakulop nga law na hibalik ang kuryente. Sa Banao, Santa Margarita, alas 4:23 ang kulop. Kag Ulo-Ulo,
San Jorge, alas 4:51 San Kulop. Di din sa barangay Kag-Ulo-Ulo, San Jorge, Samar. Makikita in usang pangil sa usang higanting pating ay sulod. Dida sa usang kuweba sa barangay Kag-Ulo-Ulo, San Jorge, Samar. Waray na ini nga lahi san sining pating nga kaurusahon nga naingada nahipilit sa stalactite sa usang nga kuweba ida sa barangay Kag-Ulo-Ulo, San Jorge, Samar. Panano daw ni na hingada nga na sadto pa ini nga una nga panahon na dagod mismo ano sa nga ngipon na hikitanta ini sa usang YouTube. Bueno, di naman sa pagpadayon sa natong power restoration update, padayon na naton mga restoration efforts. San Samuel ko uno kaupod ang task force kapatid, Team Lisambic Corporation, Team Leyeco 4, 5, ngan Team Samuel ko 2, nga nakasign sa iba-ibang mga area ug mas mapalaksi ang pagbalik sang kuryente sa mga barangay nga hasta yan na waray pa supply. Amon ginpapay baro nga dako ang damage nga gindara ni Bagyo Opong sa atong Gabereds area labi na sa Albayog City. Ngamon pinakadamo nga may barangay nga grabe ang distroso sa atong mga linya, labi na sa Tinambakan District ng sa munisipyo sa Tagabulan. Nakahatag na sa Milco Uno sin 100% nga full restoration sa mga munisipyo. Naguti ay ilan robato damage. Diri masayon ang mga ginagian naton sa pag-ayad siring-siring nga post sa FB, sa FB page sa Samuel ko uno. Adlaw gabi, kapasuan, mauran nga masirom nga kagabiho ng ginilob sa nato na Warrior of Lights. Sanglit dakoan namon pasalamat sa atong mga MCO nga nag-volunteer nga bumuring. Sugad sa pagpulod, pag-clearing sa mga natumbang kahoy, ngan pag-ukad, agud mas mapalaksi ang pagtindog sa mga poste. Ang mga naghatag pagkaon sa atong mga Warriors of Light, ini nga bayanihan ng suporta, amoy ni dako nga ginpapasalamatan. Diri harumamay ang kabugat sa mga panitabo. Pero niyo ginpakita nga malasakit suporta nga halawig nga pasensya amo ang nagbabakusog nga nag-inspire sa aton mga linemen agud padayon nga magtrabaho. Naintindihan namon ang mga pangarabas ang mga apektadong MCO labi na ang tunwari pa kuryente samtang niratakin nga balay may dana. May dagita ibang nga team nga nahinginano sa nga mga lugar. Amon lagi hapon ginhangyo ang iyong utiay pa nga pagpasensya tungod kay may dapagita 12,198 nga MCOs nga waray pa kuryente. Ikan sa kabugusan nga 68,377 affected MCOs. Sugad kadako ang epekto nga ginbilin ni Bagyo Opong sa atong Gabereds area. Buti na lang ang panahon mga ka-MCO. Aranin na naton makabot na naton hingyap nga total restoration sa tanan. Amo na ginaro ang iyo timos nga pagsabot damo nga salamat. Paibaro natigan sa management San Milco 1. Gadi naman kita sa pagtaga tubig. Yan na nga law mahuman ang pagayad sa Panas sa Falls and Pasungon Creek. Ongoing debris cleaning ngan dito sa mga sources sa Panas Falls ngan Pasungon Creek. Intermittent power supply sa Kabatuan Pumping Station ngan Palayan Water Treatment Plant tungod sa NGCP power outage. Din nalauman ngayon nga Oktubre 3 ang Galbayog Water na niniguro nga maibalik utro sa normal ang serbisyo sa tubig yan ang adlaw, Oktubre 3, 2025. Mauundang na ini nga low pressure nga to sa kawaray tubig dida sa mga apektadong lugar.
Nga na bueno, panawagan lang ato sa sini nga grade 4 nga bata nga may nagduhol dito sa niya bag. Din daw lang yung eskwelahan si Sabelia Sitsi L. Lim. Sino man nakilala sini nga grade 4 pupil. Si Sabelia Satsi L. Lim, alam pagsaring sa iya nga adi ang iya green nga plastic bag. May din ni libro, raincoat, ngan ballpen ang mga gamit niya sa eskwelahan. Kuwala didi sa Radio Pilipinas Kalbayog siguro naginuya gini na ibayaan na niya bag. Alayo nila pagkuha didi sa DYOG, Radio Pilipinas Kalbayog. Ngayon na para sa naton mga headlines, mga igbabasa ng mga balita niyan sa second 30-minute stretch sa Good Morning Eastern Visayas. Public hearing bahin sa ginproponer nga Gemini Wind Energy Project, ginpangunahan sa sangguniang panglungsod sa Kalbayog. Opening event para sa ika-77 nga Charter Day sa Kalbayog o usa kagados anyo nga anibersaryo sa Kalbayog City Hall ginbuhat sa Kalbayog LGU. Samar Provincial Health Office nagdumara sa NCO Program Implementation Review. LGU Santa Margarita padayon sa pagbakusog sa ALS Program pinagisan Project Pagtanaw. Natigob nga persa sa kapulisan nakadakop sa usa nga wanted sa kaso nga panlugos sa minor de edad dinhi sa Kalbayog. Ang matuaton na mga headlines, mga detalye sa katuiban o niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga tansyo, salamat, SMG Nabilon. 13 minutos na nakalabay alas 8 yan na Kuya Yufem. Ngayon naman kita, mamamasyada, pasadahan natin. Natin ang mga ka-RP. Hasugod Southern Leyte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sugod na ahiyo ati Yang Ria Mikati. Good morning, Eastern Visayas. Rise and shine, Pilipinas, and Yes. good morning, Visayas. Yes, Ma'am Sok, madunggan ba ta? Yes. Beautiful Ayan. as you. Ayan, yes, good morning, Ma'am Sok, and sa atong mga kauban usab no, Ma'am Aleth and Sir Jean Navilon, and sa tanan natong mga ka-RP nga kasamtang nagasubaybay karon sa atong tulumanon. Happy Friday morning, hinaot nga maayo ang inyong kabuntago no, bisan pa man sa mga pagsuway no, mga hagit nga nagian gyud diri no sa atong nasod nga Pilipinas. So hopefully atong ipatigbabaw gyud no mga ka-RP ang atong pagtinabangay. O labi na gyud no kay sunod-sunod gyud no ang mga katalagman adunay nakalabay nga bagyo, linog, and aduna na poy gina-monitor nga bagyo. So ato ipatigbabaw gyud no ang atong bayanihan spirit no labi na usab no sa atong mga ka-RP no diri sa atong Region Eastern Visayas. Sa ngalan sa Station Manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong sa kanginan, makauban ninyo matang Biyernes Ria, Yang Mikati, and kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugod. Right, dagan sa atong panahon, no? Oo, sa kasamtangan, nagpakita na sa iyang bidlisyo sa haring adlaw, and hopefully mupatigbabaw unta no ang iyang kahayag tungod kay sigon pod no sa taho sa pag-asa nga karong adlaw aduna gyoy patak no nga mga pag-uwan tungod lagi pod sa trough no sa tropical storm nung nga kasamtang nga gi-monitor karon no si Paulo. Ayan, and sa peace and order, generally peaceful, wala ra kayo mga dagkong panghitabo or kagubot ang na-record sa atong kapulisan sud sa 24 ka oras nga nakalabay, and
Mga ka-RP, speaking of kapulisan usab no, o tungod lagi pod kay sunod-sunod gyud ang mga kalamidad no mga ka-RP, ang ato pong kapulisan ug tanon gyud pod ang ilang pag-monitor no sa ilang mga area of responsibility labi na dito sa mga kabaybayunan. So nag-check sila aduna sila gipahigayon nung oplan pag bandilyo gyud no aron of course mapasabot gyud no ang atong mga lumulupyo diha sa mga coastal area, even sa katupong mga flood and landslide prone area nga magpabiling alertog yun no? Tungod sa hagit karon no sa atong kiniiyahan. Okay, and dugang update ari pud ta sa power update diri sa atong electric utility provider nga mao ang Southern Leyte Electric Cooperative kon Soleco. So far walay naka-schedule no karong adlaw but ugma puhon o aduna poy abiso no ang Soleco tungod sa pagahimo na usab no nga three-phase line reconductoring from Bear to insulated along kanipaan hinunangan to Balagawan, Silago. So whole day pud kana no from 7 a.m. to 5 p.m. Then affected area ang Pundol hinunangan to entire Silago, Southern Leyte to Kikilo, Abuyog. And then 1 hour 7 a.m. to 8 a.m. Silago feeder Tabon-Tabon, St. Bernard to Kanipaan hinunangan poblasyon hinunangan to Sagbok, Hinundayan. So adunay open count out pod. Okay, and so far mo pa na ang update gikan sa Soleco. Samtang ipasabot po dahil nato mga ka-RP no kay diri sa atong probinsya na pod no Ma'am Sok, Ma'am Alet and Sir Jean aduna po hulga gyud no sa African swine fever kon ASF. Oo, particular na dito sa may Pacific area sa Southern Leyte, and gani kagahapon gyud mga ka-RP no nagpagawas na og executive order si Silago Southern Leyte Municipal Mayor Limuel Honor nga nagdeklara gyud no sa Barangay Laguma isip critical African swine fever containment zone. And kana human pod na kumpirma gyud no sa Office of the Municipal Agriculture Services o Silago pinaagi usab no sa laboratory test results gikan gyud no sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 nga usag gyud no ka-outbreak sa ASF ang nakaapekto sa populasyon no sa mga baboy sa maong barangay. So kaning Silago tumoy-tumoy ni siyang no nga lungsod sa Southern Leyte. So nana siya no sa may Pacific area, and nasayran usab no nga isip lakang gyud no aron malikayan ang pagkaylap sa maong virus, gipatuman na ang pork holiday and at the same time movement ban o ang pagdili pod no sa pagbaligya ug pagdala og mga baboy o pork products sa pasulod and at the same time paggawas usab no sa containment zone. And hinuon giklaro gyud no nga ang mga delivery vehicle nga maghatod og certified pork products ngadto sa mga lugar nga gawas sa containment o buffer zones tugutan nga makaagi no sa naaswing barangay or particular na Barangay Laguma no. Basta hugot lamang gyud pod no sundo no mga ka-RP ang tanang mandatory checkpoint biosecurity protocols ug ano na usab clearance gikan gyud no sa OMAS. And dugang ni ana no gimanduan usab ang Municipal ASF Task Force no nga gipanguluhan sa Municipal Agriculturist uban usab no sa mga sakop sa PNP, MDRMO, BFP ug mga opisyal sa barangay sa pagtukod na og 24/7 biosecurity checkpoints sa tanang main access and at the same time exit point usab no sa containment zone. And gipasiguro usab no sa LGU ang mandatory pod no and humane nga depopulation sa tanang kumpirmado nga apektadong baboy pinaagi usab no sa pagsunod sa mga protocol nga gikatakda sa Department of Agriculture. And para sa kasayuran pod no sa atong mga ka-RP labi na gyud no diri sa Pacific area no sa Southern Leyte nga epektibo ang deklarasyon kagahapon gyung adlaw no Oktubre 2 and bulungtad pod kana sa 30 ka adlaw o hangtod nga ilibka sa OMAS ang containment zone sa ASF virus. So dapat no sa atong mga namuhi og baboy, mga buyer nga sundon gyud no ang agipatuman gyud no nga biosecurity protocols no aron malikayan gyud no nga mukaylap no ang ASF no a virus sa nagadayang bahin pa diri sa atong probinsya. And basin simbako no para malikayan pud nga moadto pud no sa lain pang dapit diri sa atong rehiyon Eastern Visayas. Alright, og para sa uluhan sa mga balita no nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod,
Para karong adlaw nga Biyernes din atong makauban gyud. Magatod sa mga balita Ma'am Jama Destriza, Ruel Bugnos, Javik Epez ug ang inyong alagad sa kahanginan Ana Haunons naabot sa PhilHealth Yakap Caravan. Duha ka Vice Mayor sa Southern Leyte na piling a Board of Directors sa Eastern Visayas. DILG Southern Leyte nagpahigayon og kalihukan batok sa risgo sa violent extremism o power meals para sa Power Kids gilusad sa Lieco 4. Atangi ang kumpletong detalye ug uban pa sa atong pagbalik karong taon-taon. Back to you, Tisok. Good morning, Eastern Visaya. Morning, Eastern Visaya. Yes, 21 minutos na, nakalabay alas 8. Iyay, apektado man gud dinhi misyang adton livelihood adton aton na mga kapatid. Dida naman hayo dapit, particular na si Lago han adi nangangarisgar pag taga-swine industry. Yan na, pasadahan natin. Kadtoon natin na natin ka PCO, Himam Alita Reyes. Ngagin mamayuyo inira adton PIA. Bugos nga rin 8, Himam Alet. Kurikis ba kita Ma'am Alet? PIA Leyte. Siyempre ato ni Ira Arde. O natin Arde ni Sir Rayan Arento. Ma'am Alet. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Ate Sok, good morning. Kumusta tanong signal? Mapakyananay ako kay baga nag-intermittent at atong signal usahay. Yes, okay, Ma'am Alit. As in, mabaysay itayo signal, sugad araton. Dira ko mariwa, makuri na. Yes, Alright, good riwa, bawal. Good morning, ang tanan natin nga Manmarati, ang tanan nga Radyo Pilipinas Stations din sa Sinundangan Visayas. Kami naman di Dia Provincial Leyte nga na syudad ng Tacloban. Medyo nasirak na hingguti ano, pero may nagyapon ng pag-uran-uran, pagtarithi nga na eksperyensya durante ito na course, ito na bugos nga adlaw. Samtang power update, kasumpayhan mga natabo nga mga kalamidad. Una na typhoon Opo, nga ginsundan pa 6.9 magnitude earthquake, didi hamay area hiton Cebu. Ini naka-apekto na supplyhan kuryente, didahan mga naglabay nga adlaw, kundi magpakiliit pagkasamuak na Directo nga nakabasi bungtohan na Tulosa nga ito na husto na an ira kung insakto na an ira power supply nga nakukuha tikang Inchisipi sanglit na balik na an electric supply hangatan nira nga mga consumer areas sa Didiha Provincial Leyte. Samtang an Leyte 2 electric cooperatives in usagi hapon han mga kooperatiba nga nagpadangat han ira o nagpadara rather han ira Warriors of Light ngadto Northern Samar para makabulig hapag restore han power supply nga nga area. One of those nga hardly hit Northern Samar na probinsya Northern Samar. So nagpadara an aton usa nga kooperatiba didi pinaagihan Lieco 2 han ira Warriors of Light an syahan nga batch dida mismo han Oktubre 1 ngan kakulop nga adlaw nagpadara paghihapon hin second batch para mas maduro nagmeet an pagresponde nira nga mahibalik nga tanan o kon mahibalik ka normal ang supply han kuryente dito ni nga dapit han Northern Samar. Samtangan probinsya ng Leyte nagpapabilin nga ada blue alert status sa pagkena may pagsumpayhan natabo nga 6.9 magnitude nga earthquake. Ilabi nga an mga bungtohan western part han Leyte in Harani epicenter habugo just like the towns facing Cebu like Bilyaba, Tabango and San Isidro nga areas and the nearby towns han Matag-Ob and also in Leyte. Mas makusog ang ira na feel nga intensity han earthquake nga 6.9 na magnitude didahan evening han Tuesday nga bisan ko tubayan ang mga oras padayon gihapon hira nga nakaka-feel hin aftershock. So that is why ang Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office ang Provincial Leyte agin isa nga daha blue alert status and alert rather han bugos nga probinsya para maging andam ang mga local nga MDRRM office pagresponde anuman nga mga
kailangan respondihan may pagsusumpay hiton mga aftershocks nga padayon nga na-experience kutob yan nga mga oras. Alright, para naman nururiyan iton aton mga headlines sa second portion na nanong program. Composite team tikang Region 8 igin padara Cebu para buligan ang mga biktima Hanlinog. Pagiging aktibo ang mga barangay disaster risk and reduction, susi has zero casualty durante hin kalamidad. Crisis Communication Orientation, gindumaran Philippine Information Agency para mga government information officers sa Leyte ngan mga regional offices. Ang mga detalye ni Noronian has second portion han aton na programa. Back to you, Ate Sok. Yes, da mga salamat, Ma'am Alet Reyes, ito na PIA Leyte. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kurikis ka dyan, Ma'am Alet, iton kaaktibo iton mga barangay disaster risk reduction and management committees. So sa igad iton irahiton niton giupihi nga pag-responde ha panahon hin mga kamalamidad or emerhensya. So gadidihamon na syudadhan Borongan Martes pala in direction na gin pa activate adton na mga barangay disaster risk reduction and management committees pangandaman adton pagpakilbaidaman didihaamon ni typhoon an sinundan ni Paulo ni typhoon ano to hiya basta antisin upong Nando hiopong, yes, diretso talaga siya itirait, diretso gin papa-activate hiton lokal nga pamunuan han syudad han Borongan. Yes, nga di naman haamon ha syudad han Borongan buwas makakasinati kami hin power interruption. Alas 7 aga nga dahiton alas 5 hit club Oktubre 4 Sabadong adlaw alas 7 aga nga dahiton alas 5 hit club. Mga kapatid, wala pa kakansilar ha dere kay danay kasi mahitnira mga panunsyo hin scheduled power interruption danay tigdaliwat gin may da pala sunda nga pa-update naging kakansilar an nasabi nga power interruption pero iniyan ang atin again share so far waray pa man nota hing kanselasyon an apektado hini adton feeder apikitahin an stasyon kabong substation to poblasyon Borongan Borongan to Barangay San Andres. I think Barangay San Gabriel in Borongan man ito niya. Tama ba? Konsemerin kita. Poblasyon, Borongan, ngadto naman ha Barangay San Andres. Ngadto inihiton bukid na nga barangay iton syudad. Pero nakakadto na ini kamay naman ni FMR. Poblasyon, Borongan, ngadto naman ham San Andres Upper. Ngadto naman pinakitaas didihamon nga bukid ha syudad ha na Borongan. Ang rason, magkakamayda o magdudumara, Henry conductoring, hadton mainline, tapos magli-clear, hadton vegetation, and magliliwan, hin insulator. Oy, so kakahinga kitahin, kay diri mang kami dide, magamit hin kuryente, subod sidngan, maiban damay na natin konsumo, didihaamon, nambot nga usugod dadahay yung mamalit, kanda misyang, and kanda SMG na Bilonoy na guminto kaya didihaamon. Hinaros 2 pesos kada kilowatt hour, adton, amon kabaraydan, nanging konsumo ng mga kuryente, han bulan, han Setyembre, so adton, miti-miti adton budget yan na nga Oktubre in baga nga wibindang hin talali mga kapatid adton iyo budget kay 2 pesos kaya kada kilowatt hour adton igin increase so magin pa man kay at mait kinonsumo dapat gila sadang gila bayda adi naman adton na hikay nga mga balita adton yung mga resdaduhan nga mga kauban natin ang production team New Radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan may 30 minutos na ang nakalabay alas 8 Governor Evardoni nagpasalamat kan DepEd Secretary Angara
Hanbulig Eastern Samar. Samtang natalagi hapiton edukasyon, academic recovery and accessible learning o aral program para mga estudyante nga kinukurian na reading, math, science, formal lagi lunsad han Borongan City Division. Adi naman pagtaga pagkaon Matarino Bay nakapailarom lagi hap shellfish ban han B4 hayron utsong ang kadugangan nga pa nga mga balita at ang iniyo adton detale han tibuok nga mga notisya nga nahikayhan PCO din na Eastern Visayas, mga balita nga din niyo mababatian mahibabaruan na good morning Eastern Visayas. So stay with us nga dahiton amon pagbalik hiton ikaduha nga paypay. Good morning, Eastern Visaya. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Good morning. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Yes, 34 minutos na nakalabay alas 8 nga niningay gayon. Oy, watching Ira Marley Kumungan Jennifer Golmatico. At napapasadahan na natin mga ka-PCO para naman ang detalyahan na hikay nga mga balita, mga kugihan natin. Siyempre nga mga ka-PCO. Dini naman na Eastern Visayas. Kadto natin ng DYOG Iray SM Jean Nabilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Kaupod Sok. Opening event para sa Pandesisite nga o ika-77 77th Charter Day anniversary sa Kalbayog o ika-usa kagatos
anyos ng anibersaryo sa Galbayog City Hall ginubuhat sa LGU. Sa detalye din report ni Charmaine Perito Balbas. Radyo Pilipinas report. Usang makasaysayan na selebrasyon ang ginbubuhat niya nga tuig sa Calbayog City Summer ang 77th Charter Day o 100th anniversary sa Calbayog City Hall na establisa como syudad sa October 1948 pinaagi sa Republic Act No. 328 nga ginpermahan ni ani Presidente Elpidio Quirino. Ang Calbayog ang pinakauna nga syudad sa Eastern Visayas. Tikang sadto, tinuig na ang pagselebrar sa Charter Day como pagkilala sa pag-uswag o kontribusyon sa Calbayog sa rehiyon. Samtang ang Calbayog City Hall ang gintindog sa tuig 1925 kabalyo sa anay nga presidensya nga gintindog pa sa panahon sa Kastila. Makikita sa disenyo ang pan-Amerikano nga arkitektura sa kolonyal nga panahon. Sa ika-100th anniversary sa City Hall ug 77th Charter Day, gindatagan doon sa mga taga-Calbayog ang importansya sa paghinumdum sa kasaysayan como inspirasyon sa padayon nga pag-uswag sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa ARM sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, darita sa probinsya sa Southern Leyte, anahawnon or mga residente sa lungsod sa Nahawan na abot sa PhilHealth Yakap Caravan. Ano ang akong report? Radyo Pilipinas report. Naabot sa yaman ng kalusugan program kun Yakap Caravan sumasakop sa PhilHealth Masin ang mga lublupyo sa lungsod sa Nahawan Southern Leyte niadtong Miyerkules, Oktubre 1. Nibutyag ni Rural Health Unit and Family Planning Center Sanitation Inspector Randy Mikati nga aktual gipasabot sa mga nahawnon ang mga benepisyo nga mahimong ma-avail sa mga lumupyo sa maong programa. Lakit niini ang libreng konsulta sama sa check-up, libreng tambal, counseling o referral, mga laboratory tests apil usab ang cancer screening. Gitambungan mismo ang baong kalihukan sa mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps para health workers kon BHW o pipila kamo mga sakop sa Department of Education kon DepEd. Ginauman nga adto usab sa susamang kalihukan ang uban pang mga lumulupyo sa nagkadaiyang barangay sa lungsod. Balita gikan sa lungsod sa Anahawan. Para sa Bagong Pilipinas, Bea Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Pilipinas, alas 8:38 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Tigang naman didi ha, probinsya ng Leyte, ang syudad ng Tacloban, composite team, tigang nga Region 8, igin padara Cebu, para buligan ang mga biktimahan linog. Adan report ni Sol Alarcon, han PIA Eastern Visayas. Usang nga composite team, hinma disaster responders, di kang Rion 8, amay ito ginpadara Kakulupa, Habugos City, Cebu. Ini nagud bumulig ha humanitarian assistance and disaster relief operations, hanasabi nga lugar. Didahan said of ceremony, ha Tactical Operations Group Headquarters, han Philippine Air Force sa San Jose, Tacloban City, nagkatitirok anay ang mga kaapihan team para in blessing and briefing ug sa lumakat sa kayhan C-130 plane. Ang composite team, ingin ko komponer han mga miyembro, han Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC naging papanguluhan ng Office of Civil Defense. Ipinaagi ka Regional Director Lord Byron Torrecarion, Regional Incident Management Team ng response teams. Ang deployment in kaparte ng response efforts ng gobyerno para mabuligan ang mga naapektuhan ng 6.9 magnitude nga linog. Sumalakan na RD Torrecarion, maabot 90 nga mga responders amo iton ginpadara. Kalakip na hini in mga equipment sugad and high volume filtration units, water tanker trucks, field kitchen ngan iba pa. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat ng report, Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, balita naman, tikang didihaamon na syudadahan Borongan na natadan edukasyon
Gobernador Evardoni nagpasalamat kan DepEd Secretary Angara hanbulig Eastern Samar. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Salamat ni Governor Ralph Vincent R.V. Evardoni kan Department of Education DepEd Secretary Sani Angara tungod iya padayon nga suporta ha Eastern Samar diri ilah edukasyon kundi pati ha panahon hin kalamidad ngan ha sektorhan panlawas. Haginbuhat nga meet and greet upod ang mga provincial paid teachers PPTs ha Capitol Grounds Borongan City ginhayag ni Governor Evardoni an maiha na nga pagbulig ni Secretary Angara probinsya tikang pahanhiyain senador pa. Sumalakan Evardoni usahi Angara han mga syahan nga na-respondi ha Eastern Samar kada may kalamidad. Iyagin pa ng litan an bagyo nga nagdurot hin pagbaha hamaslug kundi dayon nga naghatag hinbulig an opisina ni Angara. Dugang pahan gobernador dako gihapon an kontribusyon ni Angara ha sektorhan panlawas labinan padayon nga pondo para Felipe Abrego Memorial Hospital kon FAMED Siagiwan nga grabe ang danyos. Gadara, han Super Typhoon Yolanda, ang FAMED inakakarawat gihapon hinbulig tikang hakoy ka. Naalala niyo po noong panahon ng Yolanda, ang laki ng damage sa buong probinsya natin. Ang isa sa mga pinakaapektado na tinamaan ang Giwan at nasira ang ating hospital. Tinulungan tayo ng Koyka pero kulang yung ibinigay. Pero alam niyo, kada taon noong panahon na Senador pa si Secretary, pinupunduhan niya yung hospital natin sa FAMED sa Giwan na next year ay bubuksan na dahil kay Secretary Angara, pahayaghan gobernador. Damo na nga bulig ang iginhatag ni Secretary Angara haaton, yana bisan bisihiya, naghatag gihapon hin oras para bumisita ha Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samar Provincial Health Office nagdumara sa NCO Program Implementation Review sa detalya din report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Manilampuson nga nagdumara ang Samar Provincial Health Office sa NCD Program Implementation Review nga usa nga importante nga aktibidad sa pagatubang san isyu sa sektor san panlawas. Dida san aktibidad gindiskusyon ang mga naabot nga accomplishments ngan ginadman ang kaepektibo ngan mga limitasyon san pagpatuman san mga programa. Importante ang ining assessment base masiguro nga ang serbisyo sa panlawas diri la basta padayon kundi napupulsan san katawhan. Ginisgutan san review liwat ang pagbalyuay san best practices ngan bag-o nga pamaagi nga gingagamit san mga magkadordelain nga health facilities nga mahimo sundon sa iba pa nga mga lugar. San sugad sini nga pamaagi mas mapaparig-on ang kooperasyon san mga health workers ngan mas makakabot ang tinuod nga panuyo ang paghatag san epektibo, accessible ngan di kalidad nga healthcare para san nga tanan. Para sa Bagong Pilipinas, Susette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Susette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Nadugang balita, duha ka Vice Mayor sa Southern Leyte na pili nga Board of Directors sa Eastern Visayas. Ano ang report ni Ma'am Jama Destriza? Radyo Pilipinas report. Sa balitang lokal, duha ka mga Vice Mayor sa Southern Leyte na pili nga Board of Directors sa Tibok Eastern Visayas. Gikalipay sa grupo sa mga Vice Mayor sa Lalawigan ang pagkapili sa duha ka mga Vice Mayor sa Lalawigan isip Board of Directors sa Tibok Eastern Visayas. Gibati sa katawhan sa Eastern Visayas ang dakong kalipay o garbo sa napiling bag-ong mga opisyalis sa Vice Mayor's League of the Philippines Eastern Visayas Chapter Incorporated human sa ilang malampusong pagpapili sa posisyon. Sila mao si Honorable Joel Avila sa lungsod sa San Ricardo, Southern Leyte ug Honorable Papias Namo gikan sa LGU Malitbog, Southern Leyte. Ang ilang pagkadaog giilang nga resulta sa ilang matinud-anon o kanya singkasi nga pagserbisyo sa ilang mga lokal nga komunidad o gituhuan nga
Pinaagi sa ilang bagong papel isip nga miyembro sa Board of Directors, mapalig-on pa ang ilang panaghiusa, kalambuan ug integridad sa Tibok Rehiyon 8 sa Eastern Visayas. Gipadayag sa katawhan ang ilang suporta ug pagsalig sa ilang liderato, uban ang dakong mga paglaom nga magpadadyon ang mga maadyong programa o serbisyo alang sa kaayuhan sa tanan. Balita gikan sa lalawigan sa Southern Leyte ug ingon man sa Tibok Eastern Visayas para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Ma'am Gemma sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga sumat pagiging aktibo ng mga barangay disaster risk and reduction. Susi ha zero casualty durantihin kalamidad. Adi Anacon report. Dakuan papel ang mga Barangay Disaster Risk and Reduction Management Committee sa pagpatuman ng mga pitad ng mga stratehiya agud nga masiguro ang katawasan ng komunidad tikang ha mga kataradman. Hapag nasurbo ni Bagyo Opong nila nakalabay nga simana, temprano pa nga nakadeploy ang mga BDRRM volunteers, lakipan mga personales sa Municipal DRRM Office para pahimatngunan ngan pandamon aton mga komunidad ha mga posible nga kadilikaduhan durot hanti abot nga bagyo. Ha mga bungtuhan matagob ngan Merida Leyte sayo pa nga inspeksyon ngan ginandam ang mga evacuation centers para hin preemptive evacuation ha mga kabaranggayan nga delikado habahangan landslides. Apil gihapon nga nabulig ang barangay DRRM hapag andam ngan preposition han mga food packs para han mga pamilyang apektado han kalamidad. Umabot ang blue alert status ang ipalusad nga warning nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kasumpayhan Bagyo Opong nga umabot ha tropical cyclone warning signal number 3 ang pinakaitaas nga gin-isa dinhiya probinsyahan Leyte. Tigang ang Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita, hanatadan edukasyon, academic recovery and accessible learning o aral program para ng mga estudyante nga kinukurian ha reading, math, science, formal na ginlunsad han Borongan City Division. Ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Malang puson nga ginlunsad ang Department of Education, Borongan City Division, an academic recovery and accessible learning kun aral program, hayuhinyo is Daza Pilot Elementary School Gym, Borongan City, didan Setyembre 30. An aktibidad in pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio Diaz Jr. Gintambungan han iba pa nga mga opisyal han division, mga school principal, mga tutor, mga kaganakog, mga estudyante. Naging highlight han program distribution and learning materials nga donasyon hanyo-henyo is Daza Pilot Elementary School Batch 90 ngan pagpirma han commitment of support han mga partisipante. An aral program inay susubay han RA number 12028 nga ginpermahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mahatag in tutorial support ang mga estudyante tikang kindergarten nga grade 10 nga nagi-struggle o kinukurian her reading, mathematics ngan science. Panuyo hini nga mabuligan hira nga maabot ang mastery nga ginlalauman subay han ira grade level. Sumalakan Mrs. Irma Dolfo, aral program coordinator, naabot in 355 nga mga magturot do nga ginhagid an mahandulhan masobra 4,000 nga estudyante han division nga ipapailarom hini nga programa nga nagtikang han Oktubre 1. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Public hearing bahin san ginproponer nga Gemini Wind Energy Project ginpangunahan san Sangguniang Panglunsod San Calbayog sa detalye din report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat ang public hearing san Sangguniang Panlungsod San Calbayog bahin sang ginproponer nga Gemini Wind Energy Project sa syudad. Katuyuanan san proyekto nga magtindog 37 nga wind turbines nga masakop sa 777 hectares sa 13 nga mga barangay sa syudad, lakip ang barangay Kaglanipaw Sur, Bugtong, Dawu, Bayo, Pilar, kag Anibong, Danau 2, San Joaquin, Manuel Baral Sr., Baay, kag Manipis Sur, Malayog ug barangay Peña.
Base sa proponents, dako ang magiging kontribusyon sini sa supply san kuryente nga makakabulig sa power outage sa nasod. Una nga nakapagpahayag sa hearing ang representante sa Gemini Wind Energy Corporation kundiin gineksplikar ang mga benepisyo san proyekto, renewable ug malimpyo nga enerhiya, dugang nga trabaho para sa mga residente ug dugang nga kita para sa gobyerno lokal. Din hinasulod ang kabarakas san komunidad bahin sa posibleng epekto san proyekto sa Calbayog, Panas, Hayiban Protected Landscape nga nagsaserbay nga watershed san syudad ug puroy-anan sa iba-iba nga klase san hayop. Kumabaton, ginsigurado sa sangguniang panlungsod nga magkakamayada pa usa nga hearing para mabatian ang boses san mga tawo sa pagkaina. Duha nga punto ang ginpipinsar san mga taga-Calbayog para sa pipira ang proyekto ang baton sa panginahanglan sa nasod sa mas malimpyo nga enerhiya ug oportunidad sa panginabuhian, pero para naman sa iba usa ini nga hulga sa panmaihaan nga pagkarubat san kalibungan ug sa panginabuhian sa mga tawo nga nadadabihan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. 9 minutos antes ang alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Laing bahin, DILG Southern Leyte nagpahigayon og kalihukan batok sa risko sa violent extremism. Ang report ni Roel Bugnot. Radyo Pilipinas report. Ang Department of the Interior and Local Government kung DILG Southern Leyte sa pakitang bayayong sa 14th Infantry Battalion sa Philippine Army, 1st Southern Leyte Provincial Mobile Force Company o National Intelligence Coordinating Agency Region 8 malampuson nga nagpahigayon og capacity building activity nga naguluhan nga Sustainable Knowledge for Peace, capacity building for barangay officials and stakeholders on the Preventing and Countering Violent Extremism con PCVE program kanito Setyembre 30, 2025 sa Liga ng mga Barangay sa Lungsod sa Sugod, Southern Leyte. Kini nga mga inisyatiba ng tumong sa pagpaligon sa kahibalog kahanas sa mga opisyal sa barangay o guban pa nga mga local stakeholders sa pag-ila o pagsulbad sa mga risgo sa violenteng ekstremismo sulod sa ilang mga komunidad. Ang mga sessions naghatag mas lapad nga pagsabot sa PCVE framework ug nagtanyag usab kini praktikal nga mga panabot nga makapahimo sa mga partisipante sa pagtubag sa mga potensyal nga hulga samtang nagpalig-on sa kolaborasyon sa mga local leaders, pwersa sa seguridad o mga miyembro sa komunidad. Pinaagi ning mga inisyatiba ang DILG Southern Leyte uban pang mga kaubang ahensya niini mihatag og gibugaton silang hugot nga pasalig sa paghatag og gahom sa mga local government units o mga komunidad sa pagsagop sa inklusibo, pagtinabangay ug malungtaron nga mga pamaagi sa pagpasiugda sa kalinaw ug kaligon. Balita gikan sa DILG Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras Radyo Pilipinas, 53 minutos pasado, alas 8 sa punta. Good morning, Eastern Visayas. Ang pangatapusan nga sumati ang Leyte Provincial Leyte nga syudad ng Tacloban Crisis Communication Orientation gindumaran Philippine Information Agency para ang mga government information officers sa Leyte ngan mga regional offices. Adan report ni Jasmine Kate Agosto, Han PIA Leyte. Nagkatitirok ang mga government information officers ngan media practitioners tikang magkadurudilaan nga ahensya o organisasyon agud magkamay-adahin komon nga pagsabutay kun paunan o ang sakto nga pag-atubang hin komunikasyon ha crisis. Durante ang aktibidad nga ginpangunahan han Philippine Information Agency, ginhanay ang mga estratehiya han pagpapaydangatin impormasyon ha publiko ha orasin kalamidad, mga naglabay nga obserbasyon han gobyerno ha mga panggawihan katawhan ha mga sugad nga panhitabo, pati naghihapon ang mga diri angay himuon han otoridad nga posible makadugang hin problema ha mga tawo. Gindig-on ni PIA Regional Head Rian Arinto ang importansya nga dapat nauuna ini nga mga government information officers ngan media practitioners diri laparan kada tagsa nga kredibilidad kundi agud gihapon magkamay-adahin kamurayawan ngan makalikay ha pagkakalatin mali o peke nga impormasyon. Importante gihapon ang paghihimohin mga plano nga angay panhimuon ha mga crisis
crisis nga sitwasyon agud makalikay ang pagkakalisang ngan masiguro nga mabuligan ang katawhan. Gindayon naman ni Leyte Board Member Carlo Loreto ang nasabi nga katitiro kailabi na gihapon nga gindumara iniha kasunod nga adlaw 6.9 magnitude nga linog nga Bogos City, Cebu nga nakaapekto gihapon habug-os nga sinarangan Visayas. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Salamat ang report, Jasmine Kate Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Matarino Bay, igin pa irarom gihap a shellfish ban base aton BFAR hariyon 8 ang detalye tikan kan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas report. Nagpapabiling nga gimpapatuman lagi hapon itong shellfish ban ha Matarinaw Bay ug baybayin han Gerald MacArthur kinapundan Ernaningan Salcedo Eastern Samar sugad manan baybayin han Zumaraga Samar basag dida pinakuring nga gimpagawas nga paymatngon han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Eastern Visayas or BFAR 8 adton Martes. Lagi pining ang paymatngon nakapailaram naman ha local red tide warning ang mga baybayin han kan Cabato Bay Tacloban City ngan Irong-Irong Bay kat Balogan City. Salit kasumpay hini magod nga gimpapahinumdum ha publiko ang pagpapatuman ng mga precautionary measures kung mapag-ikmat ngan paghirot agod maproteran ng tanan ha posible nga peligro nga may dudurutan pagkaunhin pantion nga na seats nga mas kilala at tawag nga alamang uhipon tikang hini nga mga kadagatan. Ginagahatan nga tanan nga temporaryo lekyanan panguha pagkaon pagbaligyangan pagtransport ha nasabing mga laman dagat gikan hini nga nasabing mga lugar. Kasumpay hini pwede naman ikonsumo to isda noos pasayan nga masag nga makukuha. Ugaring lang nga siguraduhon nga presko nga linisan hin maupay antis paglutuon. An Matarinaw Bay ngan baybayin han Zumaraga Samar induhala. Haupat nga mga kadagatan habugos nga nasod Pilipinas nga positibo ha paralytic shellfish poison or PSP at toxic red tide. Din lakip din hiyan Dumanquiles Bay, Zamboanga del Sur, ngan Tantanang Bay ha Zamboanga, Sibugay Province. Impormasyon hikay pinaagyan BFAR Eastern Visayas. Para habagong Pilipinas, Dayan Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. LGU Santa Margarita padayon ang pagpakusog sa ALS program pinagis ang Project Pagtanaw sa detalye na balik si Suzette Protencio. Radyo Pilipinas report. Padayon ang pangalimbasog sa LGU Santa Margarita sa paghatag sa inklusibong edukasyon pinaagi sa Alternative Learning System o ALS kasankulop Oktubre 1 manilampuson nga gindumara ang ALS 2025 Summit sa Santa Margarita Municipal Sports Center nga kundiin formal nga ginlansar ang Project Pagtanaw usa nga inisyatiba nga nagta-target maghatag sa mas hilawig nga access sa edukasyon ngan pag-uswag. Dako ang papel sa LGU Santa Margarita sa paghatag sa suporta ngan resources base magin manilampuson ang proyekto. Ginpasidunggan gihapon didasan seremonya ang mga bag-o nga graduates ngan completers tikang sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño ngan tagapulaan nga nagpapakita san kusog nga determinasyon sa pag-aram san mga estudyante. Sa iya mensahe, ginhatagan doon ni Mayor Felix Roma Panganuron nga ang ALS nagpapakita nga ang edukasyon diri limitado la sa tradisyonal nga klase kundi sa padayon nga paglakaton sa kinabuhi nga nag-aabre sa higayon para sa nga tanan nga makabot ang era mga gin-uungara. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Protencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Seth sa nimo report nga dida nala nahuman ang amon partisipasyon sa Good Morning Eastern Visayas. Ang aran sa nakaupod ko sa kontrol, si Engineer Francis Marnie Balbas, Ezra Tarong and si Engineer Jovian Cardenas. Iniyan iyo nakaupod Jean Navilon. Salamat. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Wala na gitay igong oras pa o bumakad to ang pipila sa mga balita nga naandam sa puwersa
Sa Radyo Pilipinas, sugod din atog yung nakauban pagatod sa mga balita. Ma'am Gemma de Cesar Huelbognos, alan sa aming station manager, Sir Dindo Alaras, sa makausa kini ang inyong alagad sa Kanginan, Ria Yang Mikati, and kauban nato no sa Master Control Kuya Noel Palupon. Daghang salamat, Rise and Shine, and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngantiyang naman didi, Provincial Leyte nga syudad ng Tacloban, anamon hulos nga pasalamat ang pag-upog niyo hini nga edisyon na Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat ang ating mga news contributors for today, kan Sol Alarcon, nga Jasmine K. Tagosto. Hangaran naman anamon Regional Head kan Sir Rian Arinto, ini Alitreyes, nagsisiring Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat. Adton kanunay nga nanmamati nagwa-watch. Adton live streaming Pasibian Good Morning Eastern Visayas. Nga nangaran po hitbugos nga person PCO, Presidential Communications Office din Eastern Visayas. Ang pagtarambayayong pagburublig. Adton tutulungan radyo. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog, Sugod, ngan Borongan. Siyempre natin mga ka-PCO, One Philippine Information Agency, din na Eastern Visayas. Kami ito kaskalo nga nagpapasalamat sa iyo. Nga nangaran po ito naman SM, Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chapticudes, kan Kuya Buboy. Ngan siyempre natin didi taking engineer, engineer coach Yufem. Nga nangaran po liwatan arisgaduhan kugihan nga mga kaubantan production team, Manio Radyo, Ate Daisy, Ate Pen, Dayan Camplon, Ate Sok. Kami nangingimbitar hindamong pang edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.